Siya si Miss Techie, isa sa mga most anticipated rider sa motovlogging industry at isa sa mga hinahangaang lady rider pagdating sa pagmamaneho ng mga motorsiklo, mapa scooter man, big bikes, and one-of-a-kind bikes. Kaya naman ngayong araw, bumisita tayo sa garahe mismo ni Miss Techie para sa isang garage tour. Dito yan sa Manibela. Hello Kuya! Hello mga kamanibela! Today, sasamahan ko kayo at ipapakita ko sa inyo sa aking mini garahe. Miss Techie here! Tara, pasok na tayo! Unang-una, ang ipapakita ko sa inyo ay ang MV Agusta Super Veloce 800. Ito ay sport bike ng MV Agusta at ang MV Agusta ay kilala sa magagandang motor. Sila ang motorcycle art ng motorcycle industry. Ang nasa tabi naman nito ay isang Vespa GTS 300 75th Anniversary Edition. So, hindi pa siya expressway legal, pero mabilis na siya for a scooter kasi 300cc na siya. On this side naman, guys, newly acquired ko to. Thank you so much, Ducati Philippines. This is a Street Fighter 2022 V4S at limited edition din yung color niya. Typically kasi it's red, pero mas maganda yung value pag black. Yan. Next, here is a BMW S1000 XR. This is a sport touring bike. Mabilis siya, pero very comfortable. This is 1000cc displacement. Now, on my left is a very special scooter. This is a urban superbike. Ba't ba urban superbike? Kasi pwede nyo siyang ipan-track. This is the Italjet Dragster 200cc 2022. Limited edition din ito, guys. And very honored tayo kasi nung pumunta yung CEO mismo ng Italjet, I was able to have my bike signed. Ayan, dalawang signature. Nakasama natin siya mismo sa ride. And this one is numbered number 249 out of 500 units worldwide. So, isa to sa mga paborito nating bike sa aking garahe. And lastly, guys, ito yung lagi kong gamit. Malayo-layo na rin ang narating natin. Nagamit natin sa Boss Ironman. This is the Ducati Multistrada V4S. So, sport touring din siya, but at the same time, yung setup niya, pwede rin pang off-road kasi naka-spoke wheels na to. Very powerful. I believe sa mga bike dito, isa to sa pinakamabilis na motor na meron ako. Kilala nga si Miss Techie hindi lang sa kanyang mga big bikes, kundi sa hilig niya sa mga unique and rare motorcycle. At isa nga sa kanyang mga koleksyon ay ang MV Agusta Super Veloce 800, ang tinaguriang motorcycle art of the motorcycle industry. Bukod sa garage tour natin, may i-feature tayo mga special na motor. Ang una nating i-feature ay ang MV Agusta Super Veloce 800, ang sport bike ng MV Agusta, the motorcycle art of the riding community. Kuya, mga kamanibela, bakit ba ito ay sobrang special na i-feature natin to today? Alam nyo kasi, ito yung mga motor na hindi nyo basta-basta nakikita sa kalsada. Ito yung mga ganito kagandang motor na pag dumaan sa kalsada habang nakatayo kayo, talaga namang, ano ba yun? Ano bang motor yun? And actually, yes, MV Agusta is sa Pilipinas, very few ang nakakaalam sa brand na to. Pero basta nakilala niyo tong brand na to, sobrang mai-inlove kayo sa mga motor nila. Ang MV Agusta ay isang Italian brand na kilala sa vintage and classic look motorcycle designs, yet equipped with modern features and high-performing acceleration and speed. So, gusto ko to dahil of course, ang bilis niya. And mabilis ka, pero looking good, di ba? Imagine, have you seen a sport bike na ganito kaganda?
Kaya nga sila tinawag na motorcycle art. Hindi sila yung tipong pag tinabi nyo sa hilera ng mga motore, hindi nyo mapapansin. Mag-stand out siya agad-agad. And the details, guys. And alam nyo ba, ang bawat motor ng MV Agusta are handmade ng isang tao. Yes, isang tao. Kaya bawat motor nila, guys, kaya nilang i-track kung sino ang gumawa. So kung nasa iyo na yan, nagka-problema yan, kayang-kaya nilang i-pinpoint kung sino ang bumuo ng isang specific na motorcycle. The MV Agusta Super Veloci 800 is powered by a 3-cylinder engine with a dual overhead camshaft timing system that produces maximum torque of 88 Newton meters at 10,100 RPM and a maximum of 148 horsepower at 13,000 RPM. It is also equipped with 6-speed transmission and can perform a maximum speed of 240 kilometers per hour. It's an 800cc bike, pero iba kasi ang power ng mga MV Agusta bike. Para siyang sumasabay sa mga 1,000 displacement ng ibang brand. And yung pagkakadesign niya, kumpara sa ibang sport bike, hindi siya sobrang aggressive. Kahit medyo malayo ang biyahe mo, hindi sobrang sakit sa katawan. Hindi sobrang subsob, pero hindi rin naka-upright. And kung makikita nyo, lahat yan guys ay stock. Bukod sa exhaust natin. So ganun na kaganda yung motor nyo. Halos wala na kayong i-add. Yung very iconic niyang ilaw, makita nyo lang yan sa likod ng side or sa gilid ng side mirror nyo, alam nyo na Super Veloci yung sumusunod sa inyo. Yung kulay niya, this one is red, pero of course, we have the favorite color yellow sa kanilang showroom. Meron din blue and meron din limited edition na white. This one is 1.5, pero yung limited edition is 1.6 dahil nadagdagan lang yung exhaust and mas maganda yung kanyang mags. And this one, sa side na yan, makikita nyo mayroon ng isang tip ng exhaust. Pero meron ditong dalawa pa sa kabilang side. Ito ay add-on, pero MV Agusta brand with collaboration with Arrow. So, tri-tip yung exhaust niya. So, pwede ka pa rin naman magsakay dito ng iyong OBR, pero parang mas masarap siyang gamitin ng mag-isa. So, nakaupo tayo dito ngayon and halos nakababa na yung ating mga paa. Hindi sobrang tiptoe. 5'4" ako guys, but my boots is helping me. Siguro mga 1.5 inch ang naitulong ng ating riding boots. So, mas naging confident tayo sa pagsakay sa mga ganitong klaseng motor. And hindi siya sobrang subsob kumpara sa ibang motor. Nakapag-try na ako ng ibang sport bike ng ibang brands, pero this one, hindi siya sobrang subsob. At para mapatunayan ko sa inyo, kuya at mga kamanibela, tatakbo tayo sa expressway. Lalabas tayo para makita nyo ang ganda at ang bilis ng ating MV Agusta Super Veloci. Bago tayo mag-ride kasama si Miss Techie gamit ang kanyang MV Agusta Super Veloci 800, mas kilalanin muna natin si Miss Techie. Siya si Julie Ann Tolentino sa totoong buhay. Pero bakit nga ba naging Miss Techie si Julie Ann? At paano siya nagsimula sa motovlogging? Actually, the word or the name Miss Techie itself, kasi nagva-vlog na ako before. Pero ng mga gadgets yan, mga cellphone, mga tablets, kaya techie. And then, nung nag-pandemic, nakabili kami ng unang motor, scooter siya. Pero to be honest, before pandemic, ayaw ko na sanang magmotor. Bawal ang motor dito sa bahay namin. Kasi nagkaroon ako ng accident noong college ako. Way back before, nung bata pa tayo. Nauso yung mga scooter, ganyan. Nag-scooter tayo sa Bulacan, pero
hindi tayo ganon kabait sa kalsada, kaya one time na accident tayo. Bagamat pansamantala siyang natigil sa pagmumotor, kwento niya, muli niya itong sinubukan upang makalimot sa isang hindi inaasahang pangyayari noong kasagsagan ng pandemya. Noong pandemic, unfortunately, namatay yung tatay ko. January 2020. Nung medyo tinapik tayo ni Lord, kinuha si Airpat ng biglaan, sobrang biglaan. Nagulat na lang ako na, bakit ganun? Sabi ko pa sa sarili ko na, ang bait-bait ko naman, alam mong ginagawang mali. Bakit kinuha yung tatay ko? Sorry, nag-isa kasi kong babae, puro kami lalaki, tapos tatay's girl talaga ako. Lahat ng ginagawa ko hanggat maaari, kasama, nanonood ako ng karera, kasama ko tatay ko. Pag lumalabas ako, magte-text yun, uwian mo kung ganito. Ganon ako ka-close sa tatay ko. So, nung nawala siya, nagalit ako kay Lord. And hindi ako proud doon hanggang ngayon. So, dumating talaga sa point na pati pagdadasal, iniiwasan ko. Kasi sabi ko, ba't ganun, Lord? Ginawa ko naman lahat. Inayos ko naman yung buhay ko. Tapos, paparamdam mo yung ganitong klaseng sakit. Sorry. Hindi ko alam na iiyak pa ako. Medyo matagal na rin kasi. So sabi ko, Lord, ba't ganun? Tapos nakakita ako ng motor. Sabi ko, ang tagal ko iningatan yung sarili ko, tumigil ako sa magmotor. So sabi ko, sige, tara, magwalwal tayo. Kuha agad ako ng expressway legal na motor. Tapos nung nagpupunta na ako sa iba't ibang lugar, nakaka-banding ko na yung asawa ko, mga kaibigan ko nadadagdagan. Yung sakit, nabawasan. Tapos sabi ko, siguro sabi ng tatay ko, anak, ito ang paraan para mabawasan yung nararamdaman mo, para malibang ka, para hindi ka na masaktan. To be honest, wala akong training noon, wala akong formal training pa sa pagmamotor, and hindi pa ako marunong mag-manual. Kaya medyo hesitant tayo noon. And then eventually, Kara ride, and then pumasok tayo sa mga riding schools, natuto tayo. And by 2021, natuto na akong mag-manual. Karamihan ng big bike dito are manual na. At dahil nasa mundo na rin siya ng vlogging, naisipan niyang i-vlog na rin ang kanyang naging libangan mula nang mamatay ang kanyang tatay. From vlogging gadgets, nung una kong tinry na i-vlog yung scooter ko, ang ganda ng feedback from the community. And then, eventually, nag-transition tayo, nagbitiw tayo ng mga gadgets, at nagtuloy na lang tayo sa pagmumotor. Noon ko kasi na-realize na ang sarap palang pumasok sa motorcycle riding community. Sobrang sarap magmotor with friends, and ang dami mong makikilala. Na-explore mo yung mga napupuntahan mong lugar, yung mga ganda na makikita mo. And to be honest, at the same time, as a motovlogger, marami ka ring matutulungan mga establishment, lalo yung mga nagsisimula pa lang. Just imagine, magpunta ka sa kanila, ma-experience mo yung food nila or yung place nila, and kahit isang simple posting, mapopromote mo yung establishment nila. And many times, sobrang thankful yung mga business owner, lalo na yung maliliit na business owner. Dahil sa major turning point sa buhay ng ating Lady Rider, hindi niya inakala na ang pagmumotor na dating libangan niya lang ay magdadala pala sa kanya ng bagong pag-asa. Napasok ako sa pagmumotor. Nakilala tayo, may mga brands na nagtiwala sa atin. So sabi ko, Lord, sorry. Kasi at some point in my life, nag-doubt ako and nagalit ako. Isiningit mo yung motor na matagal ko nang kinalimutan para tulungan ako makabangon ulit. And I know, siguro ngayon sobrang proud ng tatay ko, yung nag-iisa niyang babae, ang lakas magmotor. Yun, sorry, yun yung istorya talaga. Yun talaga yung point kung ba't ako sumakay ulit ng motor sa tatay ko. Isa na ngayon si Miss Techie sa mga hinahangaan sa motorcycle industry dito sa Pilipinas. At bilang isang experienced rider, ano kaya ang kanyang maipapayo sa mga nagsisimulang mahilig sa motorsiklo? As a lady rider, maraming nagugulat na bakit daw nadadrive ko to or paano ko to nadadrive.
So, ang masasabi ko lang, unang-una, number 1 is lakas ng loob. At the same time, formal training sa mga riding schools, malaking bagay. Hindi lang confidence ang bibigay niya sa'yo, ibibigay niya sa'yo yung tamang way ng pagmumotor. Yung tamang skills and tamang tips and advices sa pagmumotor. So, at least, yung pagmumotor mo, nagagawa mo sa tamang paraan. And lastly, of course, besides doing what you like, doing it right. So, bilang lady rider sa community, maganda na nagiging emplo rin tayo. Wear proper gears. Kahit malapit yan, mag-helmet tayo. If you have the budget, please wear gloves as well. Iba ang hawak natin sa motor, lalo pag malalaking motor, kung naka-riding gloves tayo. And of course, lalo kung mag-expressway tayo, mag-jacket tayo, the proper riding jackets with pads and everything. Bakit? Hindi ko alam kung ako lang, pero every time na naka-riding gears ako, full gears ako, mas confident ako sa kalsada. Feeling ko yung layer ng protection ng katawan ko mas mataas. And naman tayo nabubuhay lang para sa sarili. We have the family and our loved ones to go home to. Kaya pag nagmamotor tayo, pasayahin natin ang sarili natin, pero pasayahin din natin ang pamilya natin na uuwi tayong safe. Bukod sa vlogging, may iba pa palang pinagkakaabalahan si Miss Techie. So, bukod sa nagmamotor tayo, nagba-vlog at kung ano-ano pang racket, ang isa sa pinagkakaabalahan ni Miss Techie ay ang pagtitinda ng riding gears. So, bukod sa riding gears, meron din tayong coffee shop side sa kabila. So, here sa shop ko, lahat ng riding gears na kailangan nyo mula ulo hanggang paa, meron tayo niyan. One-stop shop tayo para sa protection nyo habang nagmamotor. So, again, nandito tayo sa Miss Techie Gears and Coffee. Makikita nyo to along Molino Boulevard, sa Ligas 2, Bacoor, Cavite. I invite you all, lalo-lalo pag may tambikes tayo and events para makakilala kayo ng mga ibang riders sa community. And as promised, Miss Techie will show us the beauty and power of this motorcycle art, MV Agusta Super Veloci 800 sa ating test ride owner's review. As an owner of Super Veloci 800, ano-ano bang advantages and disadvantages ang na-encounter ng ating lady rider? Isa sa mga advantages kaya gusto ko ng isang MV Agusta Super Veloci ay yung uniqueness sa road. Sa dami ng nasasamahan kong riding groups and mga destination rides, bihirang-bihira yung makakita ko ng MV Agusta Super Veloci. And masarap sa pakiramdam na pag meron kang espesyal na motor, alam mong iilan lang kayo na meron sa buong Pilipinas. Lalo na mga MV Agusta bike, karamihan pa nga ng mga motor nila numbered, and then minsan magpaparating sila sa Pilipinas, isa lang sa isang color. So pag nabili mo, panatag ka na ikaw lang ang meron nun. Isa pang advantage of having a Super Veloci compared sa ibang motor, comfy rin. If ever naman na kailangang magmabilis ka, like kung papasok ka sa expressway, kayang-kaya ng power nitong Super Veloci. Pagdating naman sa mga disadvantage, of course, owning an Italian bike, just like any other Italian bike, yung kanyang maintenance ay incomparable sa mga Japanese brand or local brands. Pero doon din kasi papasok yung ganda ng service nung brand and nung performance nung motor. Minsan nako-compare natin na si ganito sobrang laki ng kamurahan kumpara sa ganitong brand, pero madalas tignan nyo pa lang yung details ng motor, makikita nyo na, and
marireason out nyo na yung kanyang price tag. Maire-rekomenda kaya ni Miss Techie ang Super Veloci 800 sa mga beginner lady rider? 100% I can advise you to have an MV Agusta Super Veloce. Bakit naman kasi hindi, diba? Tingnan nyo naman, bukod sa maganda na, ang sexy pa nung bike. And hindi rin nga siya ganun kataas. So many lady riders, mas confident sila pag abot nila yung mga motor na gamit nila. Mas kaya nilang i-handle. Hindi ganun kabigat ang MV Agusta Super Veloce. Kayang-kaya mo siyang gamitin kahit mag-isa siya. Hindi kayo mahihirapan as a lady rider. Ang maganda kasi sa Super Veloce, yumuko ka lang ng ganyan, pwede nang mabilis. Diba? Ang sarap. Sarap gamitin talaga nito. The MV Agusta Super Veloci 800 has a fuel tank capacity of 16.5 liters. As an MV Agusta sport bike, kumusta naman ang fuel efficiency nito? Yung naman gas consumption niya, ang napansin ko guys, hindi malakas sa gasolina itong MV Agusta Super Veloce. And despite having a vintage look, this sport bike comes with an exclusive modern technology features. Gaya ng cruise control, launch control, front lift control, and the anti-theft system with geolocation. And alam nyo ba guys na napaka-stable nito, lalong-lalo na yung cruise control. Bihirang-bihira ang sport bike na may cruise control. Pagdating naman sa suspension, kita nyo naman kahit mga sobrang lubak, hindi tayo affected, okay pa rin yung takbo natin, and hindi pa rin masakit sa katawan. Wala siyang init guys. Ayun, ang ganda ng tunog ng exhaust, no? Panalong panalo, sulit na sulit. Mayroon na rin itong modern dashboard TFT 5-inch color display, MV Ride app for navigation mirroring, app-controlled engine, at rider aids setup. Oo nga pala, Kamanibela and Kuya, itong motor na to ay mayroong phone connection through Bluetooth. So, pwede nyo makita yung lap time nyo, yung fuel indicator, and other settings sa inyong phone application. Ito na kasi yung mga latest ng MV Agusta na pwede mo nang i-connect sa phone, and then pwede mo nang makita na may tumatawag sa'yo dito sa display. Pwede mong makita kung gaano mo na siya tagal kausap. Yan, marami kang magagawa doon sa phone application ng MV Agusta. And kahit marami kang MV Agusta na may phone connection, pwede pa rin kahit multi-models o iba-ibang models ng MV Agusta ang gamit mo. Pwede mong i-connect sa isang phone app. Maganda yun kasi hindi mo na kailangang magpipindot dito sa mga buttons dito, di ba? Sa handlebar. Pwede mong iset yung settings ng iyong motor doon mismo sa phone application. And lastly, ano naman ang maipapayo ni Miss Techie sa mga nais magkaroon ng MV Agusta bikes? If this is your dream bike, come on, huwag nyo nang patagalin. Bumili na kayo. Dahil promise, sulit yung price niya. And sa mga owners naman, wala akong masabi kundi congratulations. You have one of the most beautiful bikes sa ating community. And I know, because you chose an MV Agusta,
more or less alam nyo na kung ano yung mga do's and don'ts, paano nyo i-maintain yan. But sa mga hindi pa nakakaalam, of course, owning a premium bike comes with a good and a premium service. So, syempre, hanggat kaya, sa kasa lang tayo lagi. The service maintenance itself and sa mga ipapadagdag nyong mga accessories, lalong-lalo na at ang MV Agusta, kompleto naman eh. Lagi silang kompleto sa mga accessories na gusto nyo ipadagdag. Lagi lang tayong magtitiwala sa ating brand kasi they always know the best for our bikes. Huwag nating sayangin yung pera natin sa pagtitipid. Lagi nating isipin na hindi tayo nakakatipid sa mga basta-bastang mura dyan. Laging mas maganda kung dun tayo sa branded at sa trusted brand. Sayang naman ang ganda ng ating motor, diba? And that's the performance of the MV Agusta Super Veloci 800 on the road, the motorcycle art of the motorcycle industry. Salamat, Miss Teki, for sharing this special bike with us and sharing your life-changing story to our Kamanibelas. It gives us a lesson that we should never doubt God, and we must look at the perspective that God is always good. May you continue to shine in your every ride, Miss Teki. Napahanga rin ba kayo ni Miss Teki at ng kanyang MV Agusta? Comment below, like and share this video. And for more videos like this, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our social media accounts. Palaging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.